isang pagbati ng maligaya at masiglang araw, oras at panahon sa ating mga minamahal na mag-aaral, mga masisigasig na magulang at taga-subaybay ng mga bata. Malugod namin kayong inaanyayahan sa DepEd Canton City Teleskwela, Kanlungan ng Kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ako si Teacher Dean, ang inyong guro sa unang kabanata ng ating aralin sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan, Information Communication Technology para sa ikalimang baita. Ang paksang tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol sa pagbebenta ng mga natatanging paninda. Handa na ba kayo? Tara, samahan niyo ako sa pagtuklas ng bagong kaalaman. Ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay hinango mula sa most essential learning competency na nakapagbebenta ng natatanging paninda. Sa araling ito, matututunan ang paraan at paalala kung paano maibebenta ang mga natatanging paninda. Makatutulong ito upang matiyak ang mga produkto ay magiging patok sa mga mamimili at magkakaroon ng tiyak na kita. Bago tayo magsimula, narito muna ang mga ilang paalala. Una, makinig at manood ng mabuti. Pangalawa, intindihin ang sinasabi ng guro. At panghuli, maghanda ng papel at panulat na magagamit upang maitala ang mga mahalagang konsepto ng ating aralin at sa pagsagot ng mga pagsasanay. Atin nang umpisahan para sa ating patnubay na tanong. Ano-ano ang maaaring gawin ng isang entrepreneur upang makapagbigay ng natatanging produkto sa pamilihan? Para masagot natin ito, tignan natin ang mga larawan. Ano ang nakikita nyo sa larawan? Tama! Sa unang larawan ay isang matandang naglalako ng mga prutas. Sa ikalawang larawan naman, isang allen na may kargang bata na naglalako ng mga isda. At ang panghuli, isang dalaga na nagtitinda ng sari-saring kakanin. Ano ang trabaho ng mga taong makikita sa mga larawan? Tama! Magaling! Sila ay mga tindero at tindera ng mga pagkain. Anong mga paninda o produkto ang kanilang tinitinda? Magaling! Sila ay nagtitinda ng isda, prutas, mga kakanin at iba pa. Ano naman nila ibinebenta ang kanilang paninda? Mahusay! Ibinebenta nila ang kanilang paninda per piraso, per kilo, galapon, at bilao. Mga bata, tignan ang larawan. Ano ang nakikita nyo sa larawan? Magaling! Ang nasa larawan ay isang panindang pagkain tulad ng kalamay, cornic at mga kakanin. Alam niyo ba na ang Canton City ay kilala sa masarap na kalamay? Ito ay may manamis-namis na lasa na gawa ng napakadaming niyog at malagkit na sangkat nito. Ito ang palaging binibili ng mga turista. Mga bata, nakatikim na ba kayo ng mga kalamay at cornic? Hindi ba't masarap? Ito ay pinagmamalaki natin sa Canton City. Pero, paano nga ba ibinebenta o masisiguradong nabibili ang mga natatanging produkto tulad ng kalamay ng Canton City?
Tama, ibinebenta ito ng per piraso, per bao, plastic, per kahon. Ngayon, tignan natin ang mga paalala upang masigurado na maibebenta ang mga natatanging paninda. Para sa pamamahala ng mga produkto, una, pangasiwaan ng wasto at maayos ang paninda. Pangalawa, panatilihing mahusay at mataas ang uri ng produkto. At ang ikatlo, alamin ang pangkasalukuyang presyo upang di malugi. Paano naman tayo na pag-iingat para sa pinagbibiling produkto? Una, gawing malinis at maayos ang pagkakaluto at may takip ang pinaglalagyan. Ikalawa, nasusuri ng inspektor ng kalusugan ang pinaglulutuan at ang paninda. At ang ikatlo, nakasusunod sa pamantayang pangkalusugan ang tindero at tindera. Sana ay natandaan natin ang mga nabanggit na pamamahala at pag-iingat para na rin sa ating kalusugan. Alam kong sabik na kayo sa susunod na gawain natin. Mga bata, para sa ating pagsasanay, tignan natin ang mga larawan at sagutin ang tanong tungkol dito. Unang larawan. Ano ang nasa larawan? Tama! Ang nasa larawan ay isang bilao ng puto. Ano naman ito? Tama! Ito ay isang bilaong biko. Ano naman ito? Ito ay sapin-sapin. Ang sarap naman yan. Ano naman iyan? Tama, iyan ay masarap na puto bumbong. Magaling! Alam niyo ba mga bata, ang mga ito ay gustong-gusto ng mga Filipino at kadalasan patok ito tuwing Pasko. Ngunit, paano ba ito ibinebenta? Ibinebenta ito per bilao, per piraso, galapon, per kilo, per supot o per tray. Sa tingin niyo ba, nakakasunod ang mga paalala ang mga taong nagbebenta nito? Ang iba ay nakasusunod at ang iba naman ay hindi. Para sa karagdagang kaalaman, tignan ang paraan ng pagbebenta ng produktong puto. Ang puto ay pinagbibili per bilao o per piraso. Inilalagay sa malinis at may takip na bilao o basket. At pwede ding ilagay sa malinis na plastic per dosena. At maaaring ipagbili ng palako o sa pwesto. Tandaan natin mga bata, mahalagang maunawaan at matandaan ang mga pamamaraan ng pagbebenta. Upang matiyak na magiging patok ito sa mga consumer o mamimili, makasisigurado rin na magkakaroon ng kita at hindi malulugi ang negosyo. Ngayon, alam na ninyo kung ano ang maaaring gawin ng isang entrepreneur upang makapagbigay ng natatanging produkto sa pamilihan. Daan natin mga bata na mahalagang maunawaan at matandaan ang mga pamamaraan sa pagbebenta.
Upang matiyak na maging patok ito sa mga consumer o mamimili, makasisigurado rin na magkaroon ng kita at hindi malugi ang negosyo. Ngayon, alam na ninyo kung ano ang maaaring gawin ng isang entrepreneur upang makapagbigay ng natatanging produkto sa pamilihan. Para sa ating pagsasanay, suriin ang talaan at sagutin ang mga tanong na sumusunod. Mabuti ang talaan. Para sa unang tanong, ano-ano ang mga panindang nasa talaan? Tama! Ang mga nasa talaan ay yema, itlog, kalamansi, at longganisa. Para sa ikalawang bilang, paano ipinepresenta ang mga paninda? Magaling! Ipinepresenta ang mga paninda sa pamamaraang inilalagay sa malinis at may takip na bilao o basket. Pangalawa, inilalagay sa malinis na plastic per dosena, plastic per supot. At para sa ikatlong tanong, paano ipinagbibili ang mga ito? Tama! Ipinagbibili ito per supot, per piraso, per tray, at per kilo. Para sa ikaapat na bilang, kung ikaw ang tindero o tindera ng mga natatanging paninda, paano mo ibebenta ang bawat isa? Anong pamamaraan ang iyong gagawin upang maging mabili at maubos ito? Tama! Dapat pangasiwaan ng wasto at maayos ang paninda. Panatilihing mahusay at mataas ang uri ng produkto at malinis at maayos ang pagkakaluto. Malinis at may takip ang pinaglalagyan. Nasuri ng inspektor ng kalusugan ang pinaglulutuan at ang paninda. Nakasusunod sa pamantayang pangkalusugan. Binabati ko kayo, sana ay nakuha ninyo ang tamang sagot mga bata. Natutuwa ako at lubos ninyong naintindihan ang ating aralin sa araw na ito. Para sa karagdagang gawain, magsagawa ng isang panayam ng isang tindera o tindero sa inyong barangay. Pumili ng 5 produktong makikita sa kanilang tindahan. At tanungin kung anong pamaraan ang kanilang ginamit sa pagbebenta ng produkto. Isulat ang inyong sagot sa kwaderno. At dito nagtatapos ang ating aralin. Sana ay marami kayong natutunan. Muli, ito ang iyong guro sa EPP, Teacher Tin, na nagsasabing ang pagkain masustansya, pagkain na iba, bigyang halaga para sa kalusugan ng bawat isa. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye!